So, last Sunday po ay yung ating Bali New Year service. Kung tatandaan niyo pa ba yung ating pinag-usapan, pinag-aralan? Diba? Diniscuss natin doon, yung tinitle natin doon is New Start, New Year, New Start. Tama? Ayun. So, yun po, pinag-usapan natin doon, yung turo ni Apostol Pablo na leaving the past behind, focusing on what is ahead, and walking toward what awaits us. So ngayong umaga po, yung mensahe po na gusto natin pag-usapan ay parang related pa rin doon. Kasi dahil New Year, first Sunday ng 2026, minsan nakakapanibago, ano? Bago yan, pag nagsulat ka, gumawa ka ng mga letters, o kung ano man, yung date, 2026 na. Pero somehow, ganun po talaga, nagkakaroon tayo ng adjustment. So, as we look ahead dun sa 2026, siyempre maganda na palagi tayong merong new hope and new expectations bilang believers of Christ. So, yung title po natin ngayon is Positive Living. Yan. Ba't umi-echo? Pakibawasan nga yung gain. Pero lakasan mo yung volume. Bawasan mo ng konti yung gain para hindi nag-feedback siguro. Okay. Positive living yung ating pag-uusapan. Ito yung title natin. Pag yan po ay sa Tagalog, ano kaya yan magandang Tagalogin? Ano? Para mas magandang maintindihan natin. Tingnan ko yung Tagalog niyan, ang sabi is, pamumuhay na may positibong pananaw. Puro P. Di ba? 3 P yun. Pamumuhay na may positibong pananaw. Meaning, ang ibig sabihin po nito ay parang niyayakap natin yung isang masaya, yung joyful, hopeful, and resilient way of life. Pag sinabing resilient, yung matibay. Hindi basta-basta nagigiba. Hindi basta-basta to nasisira or gumuguho. And making the most of life. Especially when facing our challenges. Kasi yan nga eh, kung nung isang taon, marami kayong dinaan ng challenges, don't expect na ngayon ay wala na. Hindi naman po ganun ang buhay. Maaaring medyo lighter ngayon, and then yung mga iba naman na medyo light yung buhay noong 2025, do not expect na ganun din. Anything can happen to us without an introduction. Ganun po buhay ng tao eh. Maraming nangyayari na hindi mo yan ine-expect. Kasi yun po ang realidad dito po sa buhay na ito. Kung ang buhay ay predictable, parang boring. Diba? Alam mo na yung mangyayari, ganun at ganun na lang. Pero hindi. That's why masaya ang maging mabuhay sa mundong ito, lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano, kasi palagi kang may pag-asa. Palagi kang merong inaasahan at pinangahawakan. At iyon ay ang ating Diyos ang nangunguna sa atin. And so yung passage po natin ay sa Philippians pa din na alam naman natin na kilala din ito madalas na pag-uusapan, especially during New Year. So sa Philippians 4, verse 8, ba't ganun yung mic? Kaya niyo pa bang ayusin? Ito masakit sa tenga. Sabi ng Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Diba? So, verse 8 pa lang yan. May verse 9 pa po. Sa verse 9, sinundan ito ni Apostol Pablo. Sabi niya, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. Ganda. Sa Tagalog, tingnan natin para mas madaling maunawaan. Sabi niya, Filipos 4:8, kauli-hulihan. Yung mga sinabi siya dong sa verse 1 hanggang verse 7. And then sabi niya, doon sa mga sinabi niya, ito yung
kinungklud niya. Sa kapanguli, mga kapatid, sabi niya, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, kay Pablo, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Kung dyan tayo magsisimula, di ba sabi niya, ano ba yung mga bagay na yon? Yun yung tinuturo ni Pablo sa atin. Tinuturo ng salita ng Diyos. At kung sabi niya, yung natutunan sa kanya, na natututunan din natin ngayon, kung i-apply natin sa buhay natin, tinanggap natin, bilang mga Kristiyano, tinatanggap natin na yun ang salita ng Diyos. At naririnig natin, nakikita sa Kanya. Siyempre, hindi na natin nakikita to. Sila, yung unang mga Kristiyano sa Pilipos. Ang mga bagay na ito, ang gawin nyo, yung mga bagay na yon. At kapag ginawa nyo yung mga bagay na yon, ano yon? Yung salita ng Diyos. Ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Amen? Di ba? Nakaka-excite, di ba? Kasi ngayon palakpakan natin ng Panginoon. Maganda na sa simula pa lang, nandoon na po yung ating excitement dito sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So alam naman natin na ang konteksto nitong sulat na to, si Pablo ay nakakulong nang sinulat niya yan. Nakakabilib si Pablo, no? Kasi nakakulong na siya, nagagawa pa niya magsulat ng mga ganyang bagay. At sinulat niya ito sa mga mananampalataya doon sa Pilipos. Sa letter niya, ang una niyang pinag-uusapan dito is more about living the Christian life. Paano ba mabuhay sa mundong ito bilang mga mananampalataya? At hinighlight niya yung mga tema such as yung joy at yung glory. And after that, he also gives more emphasis, binigyan niya ng mas malalim na emphasis on how the Christian's thinking should be. Ano ba dapat yung kaisipan ng isang Kristiyano? Ano ba dapat talaga, kung kayo ang tatanungin ko, ano ba dapat yung ating kaisipan? At ano yung kaisipan na yan na nakakaapekto ng malaki sa ating attitude? Kung paano tayo nabubuhay dito. So itong letter na to, yung sulat na to ni Apostol Pablo ay hindi masyadong theological o doctrinal. Instead, more on the practical side. Practical itong sinasabi ni Pablo na ito. Kakaiba doon sa iba niyang mga sulat. So, si Paul, kung isa-summarize natin yung list ng areas of importance for believers sa atin, yung isa sa mamahalagang matutunan natin dito ngayon, ito po siya. God's Word has the power to transform lives, leading to positive and meaningful living. Yung salita ng Diyos po ay makapangyarihan para magbago ng buhay. Para tayo'y dalhin sa positibo at makahulugan na pamumuhay. Di ba? Ang gandang tandaan yan. So, pagpasok ng taon ng linggo na to, daldalin natin ito. Isabuhay natin ito. Hindi lang yung narinig, hindi lang yung nakita, kundi sabi ni Pablo, gawin ninyo ang lahat ng ito. At yun ay yung salita ng Diyos. Now, nung nagsisimula po yung computer, sino sa inyo yung umabot doon sa simula ng computer, yung DOS? Nabutan mo yung DOS? Matanda ka na wala, Jay. yung bang mga umabot dito ng DOS, sige. Sino? Ako talaga inabutan ko yung DOS, no? DOS, yung may disket, no? Disket na ipapasok, ganyan kalaki. Tapos, yung computer, yung PC, yung ano ba yung tawag dun sa ganong monitor, yung napakabigat, parang ano siya, parang pwede kang, pag magpakamatay ka, pwede mong gamitin yun yung pampabigat dun sa dagat. Ganon. Yung araw, di ba? Noong nagsisimula pa lang ang computer, mga kapatid, yung mga developers ng computer, merong kinreate na word.
Ano yun? Alam nila, ano yan? Medyo pangit pakinggan yun kapag Tagalog, eh, no? Pero Gigo. Gigo. Alam niyo po ba yun? Perhaps marami sa inyo nakakaalam nun. Naku, alam niyo to. Sabi, ano kaya yun? Pag nakita niyo, alam niyo yan, di ba? The Gigo effect. Garbage in, G-I-G-O. Garbage out. O, natatandaan niyo na? Yung mga nagdi-disket. Ano yung monitor, wala pang kulay. Oo. Yung mga bata kayo, hindi na makaka-relate doon. Kasi nung araw yung computer namin, parang green. Tapos yung font, yung text, parang typewriter. Ganun po ang itsura. So in the early days of computer, hindi po maraming tao ang nakakaalam gumamit nito. Kung paano mag-operate. And yung mga beginners, ay maraming mali na nagagawa. Especially kapag nag-i-input sila ng mga data. So sometimes, kapag nag-enter yung mga beginners, wrong data yung pinapasok. At na-discover nila yung common truth that if the data input is bad, it means na ano mangyayari po? The computer cannot do anything good with it. Pag bad yung data mo, pangit yung dinata mo, mali. Lalo sa Excel, nung time na yon. Pag mali yung data mo, mali lahat ng ilalabas ng computer. So, it means that whatever you put into a computer determines what comes out. So, ganun. Pag pinasok mo, garbage, garbage din. Pag maganda pinasok mo, maganda rin yung output, as simple as that. And so, what is true to computers is also true to the human mind. Alam niyo ba yun? Naniniwala ba kayo ron? And that comparison is appropriate. Tama lang po siya. Because, Paul, pakilakasan mo pa nga. Malakas na ba? O ako lang hindi may sipon yata ako. Saan ba tayo? Yung comparison na to ay tama lang because yung human mind daw ay madalas kinukumpara sa isang computer. You get? Gets nyo? Di ba? Yung AI, sino man nagpapatakbo niyan? Di ba computer? Si AI lahat sasabihin sa'yo. Bakit? Kasi napakaraming mga information na inakapasok na sa net. Lalo doon sa satellite siguro. Kaya nga, wala nang hindi kayang sagutin si AI. Not even yourself, sinubukan niyo bang tanungin? I-type niyo yung pangalan niyo doon, bibigyan niya kayo ng sagot. Sasabihin niya sa inyo. Sino ba ako? Sino ka ba? Hahanapin niya yon. Napakabilis lang. Seconds lang yon. Now, whatever we put into our minds determine what we get out. Kung ano pinasok mo sa iyong isipan, sa pamamagitan ng iyong mata, sa pamamagitan ng iyong tainga, sa pamamagitan ng isip lang kung minsan, hindi ba, kung minsan kahit nga walang paningin, kahit bulag ka, nakakapag-isip ka pa rin. Kasi may naririnig ka din. At kung minsan kahit wala ka naririnig, kahit tahimik, may naiisip ka pa rin. Tama? So yun po yun. Sabi ng mga experts that the human mind is far more complex than the most advanced computer. Do you agree? Agree ba kayo doon? Mas komplikado ang utak ng tao kaysa doon sa pinaka-advanced na computer na na-design. Now, the basic principle ng computer, yung GIG o garbage in, garbage out, is still true. Totoo pa din siya. Now, yung average person daw, may bagong pag-aaral. Dati, na-research ko na to, alam ko na, share ko na to one time. Tiningnan ko yung aking old notes. Yung na-research ko doon, nasa 10,000 to 60,000 words o thoughts per day. Pero ngayon, may bagong pag-aaral. A newer study suggests around 6,000 to 7,000 thoughts lang daw. With a significant portion up to 95% being repetitive. Paulit-ulit yung 95% ng iniisip ng tao. Every day.
And a high percentage, around 80%, negative separate thoughts each day. Imagine niyo yun. Iyan ay ayon po sa pag-aaral ng mga experts. So most of us, karamihan sa atin, pagising natin kaninang umaga, more than 1,000 na agad yung inisip mo. Since we get out of bed this morning. And so, probably, magkakaroon tayo ng 6,000 additional mamaya bago tayo matulog. Tapos, kung ano pa pinanood mo, di ba? Kung ano tiningnan mo sa feed ng Facebook, sa YouTube, nanood ka pa sa Netflix, o kung saan, ang daming papasok dyan. So, every one of those 7,000 average thoughts, nire-represent po nito yung a choice we make. Di ba? Yung iniisip mo, yung gagawin mo pa. And a decision to think about. Yun eh. And that 7,000, paghiga mo, the next morning, meron na naman. Bago na naman siya. Imagine niyo yon, i-multiply niyo yan, 7,000 na yan, 365 days. Ang gano'ng kadaming thoughts ang pumapasok sa atin. Now, suppose someone, gawin natin, i-convert natin sa pera yung isip mo. Gawin mong 7 million, isang araw, bibigay sa'yo, gagastusin mo siya. In 24 hours, paano mo siya gagastusin? Sige nga. Ikaw, Sister Joby, paano? Bibili siya ng payong, akala ko, sasakyan na may payong. Kulang yung 7 million mo ron. Sa sasakyan pa lang. Diba? Now, kung kayo gagastusin nyo yan sa lahat ng bagay, it's up to you. Di ba? Tama yun. Kung sasakyan, bibili akong sasakyan, 7 million, okay na siya. Pero kung ikaw, marami kang pangangailangan sa buhay, I don't think sasakyan ang bibilin mo. Tama? Yes. Kung marami kang utang, ano kaya unahin mo? Tsaka na yung utang. Manigas kayo. Ang harsh naman, pastor niya. Nasa sa'yo yun eh. Di ba? Kaya nga kayo po yung magmamahala ng 7 million pesos in 24 days. So kung bigay sa'yo yan, I think ang gagawin mo una dyan is what? You will sit down, di ba? Kung ikay wise, mauupo ka, kukuha ang ball, pen at papel, maglilista ka. Ano ang kailangan kong, saan ko kailangan dalhin to? Kasi, kapag naubos mo siya, the next day, bibigyan ka uli ng 7 million. So, what will you do with that 7 million pesos? What I'm talking here is about planning. Proper planning. Di ba dapat mag-iisip ka, magpaplano ka, maglalagay ka ng mga choices na dapat kong gawin. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ano yung uunahin ko, what are the priorities for this 7 million pesos in 24 days? I'm sure lahat tayo nag-iisip nga kung saan, ano nga kaya't mangyari yun? Kaya sabi ni Pastor, hindi lang 7 million, baka mamaya 10 million ang ibigay sa'yo. Now, nakakalungkot po, maraming tao po, they devote so much time on how they spend their money and yet, yung kanilang kaisipan ay hindi nila minamanage ng maayos. That's the reality. Para bang ang tingin natin yung isa mas importante kesa dito? Well, it depends naman talaga eh. Di ba? Kaya nga lang, ang sinasabi natin dito, kung gusto mo magkaroon ng positibong pamumuhay, mga kapatid, huwag mong baliwalain itong mga bagay na to na nandito sa ating isipan. You get my point? Look at this. Tingnan niyo po ito. Sabi ng mga kilalang tao, si Ralph Waldo Emerson, beware of what you set your mind on because that you surely will become.
Kung tatagalogin nyo yan, mag-ingat kayo kung ano yung nilalagay nyo sa inyong isipan. Kasi, iyan ang mangyayari sa inyo sa mga susunod na bagay. Ano pa? Sabi ni Norman Vincent, change your thoughts and you change the world. Totoo naman eh. Baguhin niyo yung pag-iisip nyo. At magbabago ang mundo. Kung lahat ng tao kaisipan ay nagsasubmit sa Panginoong Hesukristo, ano sa tingin niyo mangyayari sa mundo? Kung lahat tayo, i-apply natin yan, salita ng Diyos sa buhay nyo, sa halip na mag-away-away tayo, sa halip na magbangayan tayo, magsiraan tayo, mag-inggitan tayo, magmahalan na lang tayo, magpatawaran tayo, mag-intindihan tayo. Kung lahat ng tao ganun, di ba? Na every time na may magawa ka, sinasadya man o hindi, yung taong pinagawaan mo, it's alright, it's okay. Huwag mong alalahanin ako, naintindihan kita. Kung lahat tayo ganoon, mga kapatid, I think malaking pagbabago ang mangyayari sa mundong ito. Pero hindi eh. Minsan, simpleng bagay lang, kapwa Kristiyano mo sa pamilya nga lang, hindi magkaintindihan. Hindi marunong magparaya, hindi marunong magbigay, magpalagpas ng mga bagay, magpatawad, umintindi, rumespeto, mag-ingat sa mga salitang sinasabi na nakakasakit. Ano pa? Sabi ni Henry Ford, thinking is the hardest work in the world, which is probably why so many people engage, why so few people engage in it. You agree? Si Henry Ford, may-ari nung sasakyang Ford. Di ba? Totoo naman eh. Kaya nga kukunti yung mga matataas ang posisyon eh. Kasi mahirap. Kaya malalaki sahod nila kasi mahirap yung pagiging presidente, vice-presidente, direktor, ano pa ba, manager, division chief, division head. Mahirap yung maging nasa taas ka kasi nag-iisip. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, okay lang yon. Mapagod yung katawan, pero yung isip hindi pagod. Pagdating ng hapon, iinom lang yon. Tanggal na yung sakit ng katawan nun. The next day, trabaho na naman eh. Yung mga matataas ang katungkulan na malalaki sahod, sila yung nag-iisip, paano patatakbuhin ito, kumpanya, paano pakikitain itong kumpanya, paano pasasahurin yung mga tao, binibigay yung benepisyo. Hanggang madaling araw, nag-iisip yung mga taong yon. That's why I agree with Henry Ford. So this means that having a healthy mind or thought is crucial to every person. Mahalaga na sa isip natin, kung mahalaga pala yan, mahalaga na alagaan natin yung ating pag-iisip. Maraming tao ngayon, including mga Kristiyano, we struggle, nag-i-struggle tayo with negative thinking. Yan ang problema ng marami ngayon. Negative thinking. So, yung negative thoughts po na yan, lumalason po yan sa kaisipan. Tandaan nyo yon. Ano mang negatibo na nasa isip mo, lalasunin niya ng kaisipan mo at ang iyong kaluluwa. Let us talk about the most common patterns of negative thinking. Bibigyan ko kayo. Pag-usapan natin. Una, yan. Self-pity. Ano ba yung self-pity sa Tagalog? Awa sa sarili. Awang-awa ka sa sarili mo. Naranasan nyo ba yon? Yung awang-awa ka sa sarili mo? Napakaraming tao bumabagsak dito sa negative thinking na to. Sooner or later. Especially kapag mahirap ang buhay. Kapag marami kang mga challenges na hinaharap at dinadaanan. Madali pong mag-isip, sabihin na natin, that somehow, o sabihin natin, kung minsan parang iniisip natin na, bakit kaya parang hindi parehas ang mundo? Nag-isip na ba kayong ganun? Bakit kaya parang, ang Diyos ba hindi parehas? Bakit? Kasi kung minsan kukumpara mo yung sarili natin sa ibang tao. Bakit ako parang, mula January hanggang December, palagi na lang akong parang lumulubog sa kumunoy. Palagi na lang akong parang nasa baha, lumalakad.
Bakit yung kapitbahay ko parang mula January hanggang December parang lagi na lang sumasayaw sa ilalim ng araw? Bakit masaya yung buhay niya? At ako puro kamalasan na lang. Ito yung mga tao na madalas sinasabi nila sa sarili na, kung alam mo lang ang pinagdadaanan ko, huwag mo akong husgahan sa aking nararamdaman. Kasi hindi ikaw yung naririto. Subukan mo kayang mamuhay ng 24 oras dito sa aking buhay na ito. Tingnan ko lang kung sabihin mong masaya ka pa bukas. Yan yun. Sila yung merong ganyang kaisipan. Self-pity. Palaging kawawa ang tingin sa sarili. So I hope maging hindi lang kayo naririto, yung mga nakakapanood nito. Hindi po ganun dapat ang Kristiyano. Huwag kang masyadong, parang pag nataawa ka sa sarili mo, as if parang walang Diyos. As if parang unfair ang Diyos sa buhay mo. Wherein kanina, ang ganda ng mga kanta, di ba? All my life you have been faithful. Sister Rosalie, sinabi niya, bilangin nyo ngayon lahat ng mga blessings nyo. All the things that you consider blessings, isulat nyo. Tingnan ko lang kung napakarami niyan, mga kapatid. Kaya nagkakaroon tayo ng problema, self-pity, kasi nga, we always tend to compare our lives to others. Palagi kami nakikita, tandaan nyo yan, lahat ng tao, pag comparison ang naging basihan mo, hindi ka makukontento. Kasi palagi at palaging merong isang tao na mas ahead sa atin. Yes. Ikaw, di ba, naka-motorsiklo ka na ng maayos. May mga tao, inggit na inggit sa'yo, magkamotor lang. Pero ikaw, pag may dumaan sa'yo yung nakakotse, inggit ka dun sa nakakotse. Hindi mo ba alam yung nakakotse ay inggit na inggit dun sa mga naka-SUV? At yung mga naka-SUV, inggit na inggit dun sa mga may chopper, at dun sa mga private plane, at dun sa may mga mali-maletang pera. Magdiyan ka napunta, pastor. So, self-pity. Number 2, the blame game. Sino marunong sanay sa inyan? The blame game. Sino may kasalanan? Ikaw. Ikaw palagi sa nakaturo yung tatlo sa'yo. Dapat ganun ka tumuro. Ikaw. Ito yung extreme ng self-pity naman, kabila. So blaming is an attempt to find someone or something responsible for a fault or wrong for our problems. Kumbaga, naghahanap ka ng tao, naghahanap ka ng sitwasyon o bagay na sinisisi mo doon sa problemang dinadaanan mo. Yan yung blame game. Nahihirapan tayo na aminin na ikaw yung may problema. And most of the time sa counseling, remember yung mga nag-aral dito ng counseling, and ngayon ako po ay nagtuturo ng counseling, kaya palagi ko siyang pinag-aaralan at palagi ko pang pinagyaman ito. Na totoo, ang tao, 90% ng mga alalahanin natin, wino-worry natin, hindi totoo. Hindi nangyayari. You see? Now, we cannot face life on our own pagka yung ganito. Hindi natin kayang harapin yung mga problema natin, yung buhay natin, ang sarili natin. Kaya nangyayari itong blame game. So, ang tendency, we find another person who seems to be siyang source ng problema. At kung siya ang source ng problema, hindi tayo, then tayo yung victim. Ganyan yung blame game. Blame ka ng iba dahil dun sa nangyayari sa'yo. Yung iba sisisihin mo. Ang mangyayari, ikaw yung biktima. And tandaan po natin, kapag ikaw yung victim, hindi ka po pwedeng sisihin. Biktima ka eh. Di ba? Madalas yung mga tinuturo natin tao na yan, husband,
asawang lalaki, asawang babae, anak natin, magulang natin, kaibigan, kapitbahay, yung boss mo, yung pastor mo, kasamahan mo sa church. Blaming is dangerous. Bakit? Because it leads to unending victimhood. Ano ibig kong sabihin dito? Kapag ikaw palagi yung pag nagbe-blame, palaging ikaw yung biktima, yung feeling mo po. Yan yung mga negatibo. Self-pity, blame game. Pangatlo, not willing to change. Ayaw makinig. Kahit anong advice gawin mo dyan, yung mga taong ayaw makinig, walang mangyayari. Actually, sunod-sunod dyan. Tingnan natin yung pattern na kapag ikaw, awang-awa palagi sa sarili mo, ang tendency mo, maniwala ka o paniwalaan mo ang sarili mo na ikaw ang biktima. At kapag ikaw ang biktima, madalas, hindi ka magbabago. You are not willing to change. Ako yung victim, ba't ako kinakailangan magbago? Eh siya may kasalanan, di ba? You get the point? So, ang logical conclusion ay hindi ako magbabago o hindi ko kayang magbago. And since hindi ko kayang magbago, yung behavior ko, hindi ko kasalanan. Okay? Yung mga taong ganito, madalas ang sinasabi nila ay ito. Wala namang mangyayari pa na subukan ko magbago. Kasi hindi naman na ako magbabago. Iyan yung mga statement nila. Or, alam ko namang mali, kaya nga lang, hindi ko mapigilan. Hindi na ako makatigil, makahinto. Or, pwedeng sinasabi rin nila, ang Diyos ang gumawa sa akin ito. Kaya hindi ko kasalanan ito. You see, yan po yung mga sinasabi ng mga tao na ayaw magbago. Kaya yung mga tambay, nananatiling tambay. Kaya yung iba, tumatanda na lang hanggang dyan na lang sila. Ayoko namang magbago eh. Hindi man ako kayang baguhin ng Diyos. Siya nga ang may gustong gumawa sa akin ito. As if parang walang, ano ba tawag dito? Wala siyang role doon sa pagbabago. Tandaan nyo yun, ang Diyos binabago tayo. But it's up to us pa rin kung susunod ka. Kung tatanggapin mo yung kaligtasan ba o hindi. Kaya nga binibigay siya, it's a gift, sabi ng Ephesians 2. Regalo itong kaligtasan na binibigay sa atin. At kapag tinanggap mo ito, tinalikuran mo yun, tatalikod ka sa kasalanan. Hello? Of course, lahat ng ito ay dahil sa grasya ng Panginoon. And so, not willing to change. Next, anger and bitterness. Ito na ay resulta, mga kapatid. Normally, ito po yung magiging outcome kapag sinimulan mong magkaroon ka ng self-pity, naniwala ka sa sarili mo na ikaw yung biktima, at dahil ikaw yung biktima, hindi ka po pwedeng sisihin, therefore, ayaw mo na, magre-refuse ka na harapin mo yung posibilidad na baguhin ka o yung mga problema na to ay dahil sa kagagawan mo, kaya magagalit ka sa kanila. Anger and bitterness. Papasok yan sa atin. Resulta yan. Kapag sinasabi ng iba na, bakit hindi mo subukan to? Ayaw mong tanggapin yon. Kasi ayaw mong paniwalaan yun. Defensive ka na palagi. Bitter ka na palagi. At kapag merong nagbukas sa iyo ng pagkakataon na, baka kinakailangang ganito naman yung gawin mo, bakit hindi nagawa? O subukan mo kaya, magagalit ka na, dadaanin na natin sa galit, yung mga bagay-bagay. Isa-isa na natin sasabihin sa kanila yung mga nangyari sa atin hindi maganda, mga ginawa sa atin na hindi maayos, and even the smallest negative remark made by others, mga kapatid, matatandaan natin. Bibigyan natin ng kahulugan kahit yung isang bagay lang na wala naman talagang ibig sabihin, lalagyan natin ng kahulugan. And so kapag yung tao nakasalubong natin, ano mangyayari? Galit ka na sa kanya. Matigas na yung liig mo. Ayaw mo na siyang tingnan. Sinusupladahan mo na, iniismiran niyo. Tandaan po natin to na
our thoughts matter. Ano ibig sabihin nun? Mahalaga ang ating kaisipan. Negative thinking leads to negative living. Imagine ninyo, puro negatibo o mas maraming negatibo yung mga nasa isip mo. Hindi ba yung buhay mo din negatibo? Kasi nga, kung ano yung nilalagay mo sa isip mo, iyon ang makikitang lalabas sa buhay mo. Kaya yung mga taong maraming mga negatibo sa isipan, pag nagsalita sila, negatibo din. Hello? Makikita nyo yan. Palagi na lang sila yung tao na pag kinausap mo, lagi may problema. Hindi yan nakaahon. Palagi na lang, walang pera. Sa totoo, may pera naman. Ang deklarasyon, palaging ang hirap ng buhay. Palaging walang pera. Palaging ubusan, walang makain. Pero hindi naman totoo yun. May pera pa rin sila, sa totoo lang. Nakakakain pa rin sila. Kahit ngayong mahirap dito sa atin sa Pilipinas nakakakain, di ba? Kahit yung mga pagpag na nga lang, kahit yung mga iba na nanlilimos lang, may mga pera yon. O dyan sa Barkadahan Bridge, yung mga kumakatok dyan, sa pintuan na sasakyan nyo, sa motor, kumakalabit sa palengke, tingnan nyo yan sa hapon. Yung mga bag no na belt bag, tsaka yung mga sling bag, pag nagbilang yun, mas marami pa kita sa inyo yun. Kumikita ka lang ng minimum wage, gano 700? Sila, pag tiningnan mo ron, nagpabarya ka, pare, pabarya nga yung 1,000, babarya nyo sa iyo 1,000. Tingnan nyo nga. Now, but negative thinking is not the only option. Yun ang maganda. Si Paul, nireveal niya, ano ba dapat yung kaisipan ng mga Kristiyano? And at the end of his letter, doon sa sulat niya sa Philippians, nag-provide siya ng instruction for thinking positively. At kapag carefully, finalo mo yon, may kapangyarihan nyo para baguhin yung ating uri ng pamumuhay. So, nagbigay si Paul ng mga questions na dapat natin tanungin muna sa ating mga sarili bago tayo mag-isip at bago tayo magsalita at umaksyon. Ito yon, isa-isahin natin. Sabi niya, finally, brothers and sisters, whatever is true, dun muna tayo. Ano mang bagay na totoo sa Tagalog. And this reminds us that before we open our mouths, bago tayo magsalita, tanungin mo yung sarili mo, are we speaking with truth? Nagsasalita ba tayo ng katotohanan or kasinungalingan? Or pambubola? White lies. White lies naman, pastor Well, lies pa rin, di ba? White nga lang tingnan, parang maganda. So we should ask ourselves, ang words ba natin ay truth about them? Yung masasabihin natin patungkol sa ibang tao o yung i-receive ng mga tao ay katotohanan. The truth and nothing but the truth. Saan ba yung ginagawa? Saan? Sa court. Di ba sa court? Bago ka tumistigo o mag-start yung hearing, pinapatong saan? Sa Bible. O tingnan nyo nga, kahit sa korte, yung Bible pa rin ang kanilang authority. Nangangako ka doon sa korte. Ba't doon nakapatong sa Bible? Kasi yung authority ng Biblia pa rin sila. Kasi majority ng lahat ng mga batas sa lupa, hinango doon sa batas ng Diyos. Kaya alam nila yung authority na to, katotohanan. So this question rules out all that is dishonest, untrue, and unreliable. Kapag hindi totoo, kapag kasinungalingan, kapag hindi reliable, mga kapatid, do not speak. Huwag niyong paniwalaan. Palagi ko sinasabi yan, yung mga kabataan. Fact check muna. Tingnan niyo muna kung tama. Huwag kayong share na share. Marami ko nakikita rito sa atin Bigla na lang mag-share ng mga videos
ng mga articles, write-ups. Huwag kayong ganon. I-fact check nyo muna. Ano yung fact check? Tingnan nyo muna kung totoo. Kanino ba galing yan? Sino ba yung nagsalita niyan? Sino ba yung author niyan? Reliable ba yung source? Napakaraming fake ngayon sa internet. Hindi lahat ng video ay totoo. Hindi lahat ng content creator na yon ay mga truthful sa kanilang sarili. Kung minsan, sila ay may mga motibo behind dun sa ginagawa nila, mga kapatid. Tayo naman, pag narinig lang, maraming tao, pag nakita, maniniwala na agad. Tingnan nyo, napakaraming bashers. Yung mga bashers na yan, wala silang pakialam. Tama o mali yung sinabi mo. Legit o illegit yung sinasabi. Ang mahalaga sa kanila, makapanira, makapagsalita. Sila yung mga tao na puro negatibo ang gustong sabihin. Walang makitang maganda. At wag na tayong tumulad doon. Iyon ang sinasabi sa atin, iwasan nyo yan. Kung hindi, yung mga totoo ang paniwalaan natin. So ano pa? Next, whatever is noble. Pag sinabing noble, honorable. Ang ibig sabihin niyan. Worthy of reverence. Kagalang-galang. Tama ba? It means having or showing the qualities or yung high moral principles and ideals. Yun ba yun? Yun ba yung sasabihin nyo? Yun yung mga bagay na isipin nyo, sabi dito. Mga bagay na ka-inspire. In fact, itong salita daw na ito ginamit to describe the proper qualities of an elder in the church. Kaya ang isang elder sa church, kaya tayo rito, kayong mga leaders, PEC leaders ka, ministry heads, workers, ang taas ng expectation sa atin, mga kapatid. Dapat tayo ang mag-set ng example ng mga bagay na to. Ang tawag sa atin ay mga honorable. Kaya kayo mga pastor, di ba, nibigyan ng title reverend. Ano pa? Bishop. Yung iba, masyadong after doon sa title. Hindi nila alam, napakabigat noon. Ako nga, nahihiya pag sinatawag akong reverend. Galang-galang. Di ba? Kabanal-banalan. Kagalang-galang. Parang yung mga honorable na mga politicians, kagalang-galang nga ba sila? Sa title, kagalang-galang. Pero sa ginagawa nila kung minsan, di na kagalang-galang. So do you think about things that are noble and of good purpose? Or do you dwell on the shallow and unimportant things? Saan man nagdudwell ang utak mo? Saan mo ba gustong mga bagay na iniisip mo? Yung puro kababawan lang? Yung mga bagay na mga bastos, pero nakakatuwa? Yung mga bagay na nakakatuwa, pero nakakasakit ng ibang tao at damdamin? Sa mga hindi mahahalagang bagay, check our hearts. Check our motives. Check our thoughts. What else? Whatever is right. Iniisa-isa natin to. Pag sinabing right, ang ibig sabihin nito ay in conformity of God's standards. Yan ang ibig sabihin nun. Ano ba yung tama? Standard ng Diyos ang dapat. Hindi po yung, is it right in my own eyes? Tama ba ito sa aking mata, sa aking paningin, sa aking pag-iisip? Tama. O tama ba ito sa paningin ng iba? Yun ba yung standard natin? No. Our standard should be God's standards. Para sa ibang tao, hindi, okay lang. Okay lang yan. Okay lang ako makapagrelasyon basta nagmamahalan tayo. Ano ba yung standard ng Diyos sa pagmamahalan? Baka naman ibang klase yung pagmamahalan nyo. Baka naman hindi na standard ng Diyos, mga kapatid. Dapat, nandun tayo sa tama. We stand on the right things. According to the standards of God. Kaya nga, ako lagi ko sinasabi yan, hindi ako nagagalit personally doon sa mga tao na nandoon sa ganoong klase ng relasyon.
Ang hindi ko gusto, but never kong i-approve sila. Kahit sa aming family, sinasabi ko yun. Inuunawa kita, nire-respeto kita kung yan ang gusto mo, it's all right. Pero ako bilang isang Kristiyano at lingkod ng Diyos, this is my standard. Hindi ko pa rin matatanggap yan. Hindi ko pa rin matotolerate ang isang bagay na salungat sa standard ng Diyos. Amen? Andiyan pa ba kayo? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Seryoso kayo masyado. Alas 11 pa lang, matatapos na ako. Hindi pa, nangangalahati pa lang. Okay. Hindi lang whatever is true or noble and right. Also, whatever is pure. Ayan, pure. The word pure. Ano ibig sabihin ng pure? Pag sinabing puro, undefiled. Ano pa ba yun? Malinis, untainted, with evil. Innocent, that's right. Pure in heart. Yan yun eh. Ano hinihipo nito? It touches the whole area of moral, makinig kayo, moral purity. Iyan ang ibig sabihin nito. Yung bang isip mo'y malinis. There's a saying, meron daw kasabihan, if you do not get your mind out of the sewer, do not be surprised that your mind is covered with dirt and waste. Tama? Kung daw ang isip mo ay palaging nandoon sa, ano ba yung sewer? Kanal. Sa mga kanal, mga bagay na madudumi o lugar na madumi, huwag ka daw masurpresa kapag ikaw ay nakapitan ng mga dumi at mababahong bagay sa katawan. Subukan mo nga pumunta doon sa kanal. Doon ka magbabad. Sige, tingnan ko lang. Kung hindi ka yung imburnal. Pag-ahon mo doon. Amen? So, pag-isipan natin yung mga isip natin. Ito po. Maganda ito. How's your thoughts lately? Evaluate each one. Kasama yung mga bata. Mga kabataan, matatanda, babae, lalaki, mga nasa online na nanonood. Kumusta yung kaisipan mo lately? How's your financial dealings? Sige nga. Kumusta yung financial mo? Area. Kakasya ba? Kasya naman, pastor. May savings pa. Nagta-tights ka ba? O naiisip mo bang mag-tights na ngayong taon na to? Yan yung mga tanong. How faithful are you now with your tithes and offering to God? Ngayon, nagbago ka na ba? Kakatanggap mo lang nung bonus. Wala man akong trabaho, pastor. Bonus ng anak mo. Are you willing na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo? Yan yung mga or hasabihin mo pa rin na, lalabanan mo pa rin yung isip mo na, hindi. Alam naman ni Lord yun. Di ba? Hindi ko pa kaya mag-tithes. Marami pa akong mga pangarap sa buhay. Marami pa akong mga pag-iipon na gagawin. Gusto ko pa pumunta doon sa Korea. Gusto ko pang pumunta sa Singapore o doon sa Hong Kong. Isasama ko yung pamilya ko. Meron pa akong bahay na hinuhulugan. Meron pa akong kotse na hinuhulugan. Meron pa akong lupa na hinuhulugan. It's up to us, mga kapatid. Are you still struggling with unfaithfulness? And how is your prayer and devotion versus your social media time? Yan ang madalas na question sa mga Kristiyano. Gaano ka kahabang nagso-social media kaysa dun sa prayer time mo? Yan. Tanungin nyo yun yung mga sarili. How is your quality time with loved ones? Kasama pa ba sila sa mga oras mo, sa mga plano mo? How is your honesty in thoughts and words? Yan. Sa mga kapatid, bilang Kristiyano,
Dapat magsimula na tayo. We start telling the truth and thinking the truth bilang mga Kristiyano. So let's proceed. Whatever's lovely. Ano ba yung lovely na word? Literally, yan daw, ang ibig sabihin daw nito is love towards. Pag-ibig, papunta, kanino man. So may idea ito. It is the idea of attracting loveliness. Lahat ng mga bagay na kaibig-ibig. Yung magnet. Ano ba yung magnet? Di ba yung magnet? Parang ganito yan. Yung magnet, kumuha ka ng lupa, buhangin, di ba? Lagay mo doon sa ilalim. Sino naglaro sa inyo niyan? Ay, mga magnet, yung sa mga radyo, transistor na sinira nyo muna yung sa nanay nyo radyo. Kinuha nyo yung ganyan kalaki magnet. Ilalagay nyo doon sa likod yung papel, lalagyan nyo ng buhangin, ilalagay nyo doon yung gaganon-ganon ninyo siya, at hihilahin nyo, sasama lahat ng mga, metal. Doon pala sa buhangin, sa lupa, merong mga metal na nakasama. Yun po yan, ina-attract. Kasi yung magnet naghihigop, nag-a-attract siya. Ang ibig sabihin nito, whatever is lovely. So, ang isip mo ba ay automatically naka-attach sa ating mga sarili to what is beautiful and lovely? Para bang, hinahanap mo ba yung bagay na maganda sa ating kapaligiran? Kasi kung minsan parang yung isang kaisipan may be true, totoo yung kaisipan, pero not necessarily nakaibig-ibig siya. Hello? You get my point? Tama naman yung iniisip mo. Pero hindi siya kaibig-ibig. In fact, yung naiisip mo ay kamuhi-muhi. Di ba? So, ito yung simple. Simpleng rule daw sa buhay natin. If it is lovely, kapag ito ay kaibig-ibig, if it does not make you lovely, hindi ito nagiging kaibig-ibig sa iyo, do not say it. Huwag mo itong sabihin. Kung hindi ito kaibig-ibig, do not think of it. Kung hindi ito kaibig-ibig, do not do it. Do not dwell on it. At kung hindi ito kaibig-ibig, do not repeat it. Nakuha niyo ba? Kapag ang isang bagay hindi kaibig-ibig, huwag niyo nang sabihin, huwag niyo nang isipin, huwag niyo nang gawin, huwag na kayo mag-dwell doon, at huwag niyo nang ulit-ulitin. That's the truth. Di ba? Sabi ng iba, yes, kasi ang ganda ko. Tandaan niyo that even in a fallen world, beauty is everywhere. Truth is right by your side. Purity is ours for asking. Magtanong tayo. Why? Because God make all things beautiful in His time. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And so as we end, remember that God's Word has the power to transform lives, leading to positive and meaningful living. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo umawit.